At alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports sa report ni teammate Carl Velasco. Sa pagpapatuloy ng group phase ng UEFA Champions League, isang 3-2 win na panalo ang nakuha ng British club na Liverpool FC kontra sa La Liga team na Atletico Madrid nitong nakaraang Huwebes. Sa unang minuto pa lang ng laban, 2 goals na agad ang naipasok ng Reds sa tulong ni Andrew Robertson sa 4th minute mark at Mohamed Salah sa 6th minute mark. Samantala, naibigay naman ni Marcos Llorente ang unang score ng Atletico sa pamamagitan ng isang penalty box goal bago matapos ang first half sa 45th minute mark. Pagdating ng 80th minute mark, tuluyan ang naitabla ni Llorente ang laban sa 2-2 matapos ang isang penalty arc shot na agad namang sinundan ng isang header ni Virgil van Dijk, dahilan para makuha ng Liverpool ang panalo sa nasabing torneo. Sunod na makakalaban ng Liverpool ang Turkish club na Galatasaray sa darating ng October 2 sa susunod na buwan. Sa balitang American football, matapos ang pagreretiro sa professional scene, isa na ngayong TV analyst ang 7-time Super Bowl champion at tinaguri ang greatest of all time sa larong American football na si Tom Brady. Ngunit marami ang umalma nang mamataan ng 48-year-old sa communications booth ng Las Vegas Raiders sa laro nito kontra sa Los Angeles Chargers, kung saan kausap nito ang ilang coaches at coordinators ng nasabing kupunan. Matatanda ang naging isang minority share owner din ng dating New England Patriot para sa Raiders, kung saan napabalitang hawak nito ang 5% ng nasabing team. Dahil sa pagkasangkot nito sa nasabing laro, pansamantalang hindi pa hihintulutan si Brady sa paglahok sa mga pre-game production meetings ng television network. Ito'y upang siguraduhin na hindi makakakuha ng impormasyon ukol sa ibang mga koponan ang dating quarterback. Ayon naman sa NFL spokesperson, wala namang nilabag si Brady sa pag-upo niya sa communications booth ng Raiders. Ayon sa ilang polisiya ng liga, sa ngayon, wala pang pahayagan 3-time NFL MVP ukol sa nasabing issue. At sa iba pang balita, lalahok ang Olympic medalist sa 100-meter dash na si Fred Kerley sa kontrobersyal na enhanced game sa Mayo ng susunod na taon. Yan ang kinumpirma ng multisport event sa isang social media post at inanunsyo ang sasalihan nitong 100-meter event sa unang edisyon ng Patimpalak, kung saan papayagang gumamit ng ilang performance-enhancing substances ang mga atleta. Samantala, umaasa naman si Kerley na mauungusan nito ang record ng tinaguriang fastest man in the world na si Usain Bolt sa 100 meter na 9.58 seconds. Sa ngayon, kasalukuyang binubuno ng dating silver medalist ang isang provisional suspension matapos ang pagliban sa 3 sunod na doping test sa loob ng 12-month period. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.